Sino ka rito? Tinig ng Kapayapaan. Nagbibigay impormasyon ukol sa usapang pangkapayapaan, kaunlaran, pangangalaga sa kapaligiran, at iba pang mga kaganapan sa Mindanao. Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Bugay sa bawat sektor ng lipunan at tulay ng kapayapaan. Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Hatid sa inyo ng Cotabato Multimedia Network o COMENET. Samahan ng iba't ibang civil society organizations sa Mindanao. Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Bangsa mo! Ngayon! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. Fiyo kulungunon sa lahat ng aming mga tagapakinig. Welcome po sa isa na namang oras na programang tumatalakay sa mga napapanahong mga issues at iba pang mga bagay na may kaugnayan pa rin sa usapang pangkapayapaan dito sa ating programang Bangsamoro Ngayon, Tinig ng Kapayapaan. Ako po si Bobby Benito at inulit ko po maayong gabi sa inyong tanan. Kami ay makakasama ninyo sa isang oras na talakayan patungkol po sa nangyayaring peace process sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at iba pang mga mahahalagang impormasyon sa pag-usad ng usapang pangkapayapaan hatid sa inyo ng Cotabato Multimedia Network or COMENET. Ang COMENET po, mga kaibigan, ay binubuo ng 13 civil society organizations na sinusuportahan ng Forum CFD at ng GIG upang mapalaganap ng peace advocacy at isa na rito ang ating radio program tuwing Huwebes ng gabi. Dito yan sa DXMS, ang Radyo Bida. Hanggang ngayon, mga kaibigan, ay mainit at laman pa rin ng mga balita ang nangyaring misencounter, quote-unquote, sa mamasapano sa pagitan ng PNP SAF, MILF at ang iba pang elemento katulad nga ng BIFF noong January 25. At dahil sa insidenteng yon ay naantala ang deliberasyon ng BBL sa Kongreso. Kaya't maraming aktibidad para sa kapayapaan ang isinagawa ng iba't ibang civil society organizations dito sa Mindanao upang manawagan na ituloy ang peace talks sa pagitan nga ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front sa kabila nga na nangyari sa Mamasapano. In fact, mga kakomunet, noong nakaraang Huwebes ay ating tinalakay ang ilan sa mga iba't ibang inisyatibo na isinagawa ng mga civil society organizations o itong tinatawag nating CSO. Kaugnay pa rin ito sa nangyari sa Mamasapano sa Maguindanao Province. Kung ating matatandaan, mga kakomunet, atin pong nakapanayam si Ma'am Laika Serenas ng Oxfam. Ang Oxfam po ay isang international non-government organizations na nakabase dito sa Mindanao. Doon po sa kanilang isinagawang Tingog Mamasapano o yung Surfing the Unheard Voices of Civilians Caught in the Crossfire, a Women's Solidarity and Listening Mission. Ito po yung inisyatibo ng Oxfam at iba pang mga civil society organization na kasama dito sa Tingog Mamasapano. Ngayong gabi naman po, mga kaibigan, ay ating pag-uusapan ang tungkol sa mga efforts ng iba pang mga peace advocates hingil nga sa nangyari sa Mamasapano. At siyempre,
Meron din po tayong mga balita mula sa loob at labas ng Maguindanao. At maliban diyan, mga kakomunit, ay atin din pong mapapakinggan ang boses ng mga kababayan nating mga sibilyan na naapektuhan sa engkwentro sa Mama Sapano. At abangan po natin yan maya-maya lamang po. Sa aming mga tagapakinig na interesadong makilahok, magbigay ng opinion at makialam sa ating programa ngayong gabi, maaari po kayong mag-text at tumawag sa mga numerong ito para sa mga smart at talk and text subscribers. Mag-text lamang po sa mga numerong 0998-169-0597 at para naman sa mga Globe at TM subscribers, mag-text o tumawag po kayo sa 0906-162-0597. Inuulit ko po para po sa mga gustong magbigay ng kanyang kuro-kuro, opinion o mag-react, mag-supplement doon sa mga topic na ating pong pinag-usapan sa gabing ito. Maaari po kayong mag-text o tumawag sa mga numerong ito. Para sa mga smart at talk and text na subscribers, mag-text lamang po sa numerong 0998-169-0597. At para naman po sa mga Globe at TM subscribers, 0906-162-0597. At sa pagpapadala po ng inyong mga message o mga mensahe, huwag pong kalimutang banggitin ang inyong pangalan o kahit na nickname lamang po at lugar kung saan po kayo nakatira. Lahat ng yan po sa loob ng isang oras sa programa ng Komunet. Ito po ang Bangsamoro ngayon, ang tinig ng kapayapaan. Magandang gabi po mga kaibigan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samantala, susunod na po ang Bangsamoro News Update. Pero bago yan, ito muna ang isang awitin pangkapayapaan na aming ihahandog sa inyo. When it's not with I am for
At yan po ang awiting 21 Guns ng bandang Green Day. Ang oras po natin, mga kaibigan, ganap ng 18 minuto makalipas ang 7 ng gabi. Bangsamoro News Update. Sa ulo ng ating mga balita, laruang pangbata alay sa kapayapaan, matagumpay na inasagawa sa Mama sa Pano. Cardinal Quevedo ipinahayag na ang pangarap ng mga Muslim para sa right to self-determination sa kanilang sariling mga teritoryo ay makatwiran. Yan ang mga balitang Ipinahayag ni Archbishop Orlando Cardinal Quevedo sa mga Kristiyano na tingnan ang kasaysayan at huwag ang kanilang sariling biases at prejudices sa mga kapatid na Muslim. Aniya, ang pagkakaintindi ng karamihan sa kasaysayan ng Mindanao ay tila noong nagsimula ang pagdating ng mga Espanyol at ang mga Amerikano na radikal na naiba mula sa pagkakaintindi ng mga Muslim at lumad sa kasaysayan ng Mindanao. Kaniyang hinihikayat ang mga Kristiyano na pag-aralan ang kasaysayan ng Mindanao bago dumating ang Espanyol at iba pang mga kolonyalista sa Pilipinas. Sa ganitong paraan ay mas may sasagawa o maunawaan at kikilalanin ang malalim na mithiin ng mga kapatid nating Muslim para sa sariling pagpapasya sa kanilang sariling mga teritoryo para sa kanilang identity at integral development. Ikinatuan naman ni Cardinal Quevedo ang pahayag ng mga leader ng MILF na sila Chairman Alhaj Murad Ibrahim, First Vice Chairman Gadzali Jafar at MILF Peace Negotiators Muhajir Iqbal na sinabing may natutunan kaming aral mula sa kasaysayan na maaari lang naming i-claim ang pagsasarili sa aming core territory. Dagdag pa ni Cardinal Quevedo, dapat na siniseryoso at iginagalang ang hustisya sa mga Moro, pagkakakilanlan at soberenya. Ngunit ang gawaing ito ay hindi madali. Kinakailangang mapagtagumpayan ang mga gawaing ito o ang mga prejudices at biases sa mga kapatid na Muslim at malaki ang magiging papel ng mga Muslim at Kristiyanong mga religious leaders upang maisakatuparan ito. Aniya, ang Quran at Biblia ay parehong nagturo ng paggalang, pag-unawa, pagkakasundo at pag-ibig sa kapwa. Samantala, laruang pambata alay sa kapayapaan, matagumpay na naisagawa sa Mama sa Pano. Naging matagumpay ang isinagawang laruang pambata alay sa kapayapaan na pinangunahan ni Dr. Cadil Sinulinding Jr. ng ARMM Regional Health Secretary sa Mama sa Pano, Maguindanao. Matapos ang sunod-sunod na mga isinagawang health intervention sa bayan ng Mama sa Pano, ay bakas pa rin ang takot, pagkabalisa at pag-aalala ng mga apektadong residente sa nangyaring engkwentro noong ika-25 ng Enero. Ayon kay Dr. Sinulinding Jr., kapansin-pansin na maging ang mga bata ay nakakaranas rin ng trauma. Aniya, 5 hanggang 6 sa 10 mga bata ang apektado psychologically. Madalas ay tulala at balisa, kaya't nagsagawa sila ng psychosocial intervention at trauma healing sa mga bata. Layunin din ng nasabing aktibidad ang makapagkampanya upang makapagbigay ng kahit anong tulong para sa kapakanan ng mga apektadong sibilyan. Para naman sa mga nais na mag-abot ng tulong sa labas ng rehiyon, maaaring i-contact sina Dr. Tato Usman, Dr. Annalyn Dimapanat at Miss Faisalea Ungkakay ng Department of Health ARMM sa mga numerong 064-421-6842 at 421-3988 o sa mga email sa www.doharmm@yahoo.com at pwedeng bumisita sa kanilang website. Ang website ay www.doharmm.gov.ph. At yan ang mga balitang nakalap ng Kumonet sa loob at labas ng Bangsamoro Communities. Ako po si Jehan Usop kasama si Bobby Benito.
Bangsamoro News Update. At ngayon naman mga kaibigan, pakinggan naman po natin ang ginawang panayam ng Comelec sa ating mga lokal na komunidad kung ano ang kanilang saloobin sa kasalukuyang lagay ng kapayapaan at seguridad sa Mindanao, pati na rin po ang kanilang mensahe o panawagan para sa gobyerno ng Pilipinas at sa Moro Islamic Liberation Front. Sir, ano ninyo tungkol sa nangyaring Senate hearing kaugnay sa nangyari sa Mama sa Pano, sir? Unang-una, tayo ay masaya kasi nabigyan ng lahat ng partido dun sa nangyaring enkwentro sa Mama sa Pano. Subalit, kung ating titingnan yung naging takbo ng ginawa nilang hearing sa Senado, sila yatang lumalabas na bago nangyari ang hearing, ay meron na silang ginawang judgment o hinusgahan nila kaagad yung grupo ng MIL. Sila yung sabi sa nangyaring ang pagkakaalam natin, yung Senate hearing ay ginagawa upang sabay ng ginagawang investigation upang malaman ano yung talagang nangyari. Ibig sabihin ay hindi natin kaagad-agad hinusgahan ang alinmang partido. So, ayun ho yung tingin namin na sila yata pinangunahan na ng Senado para saan pa yung ginawa nilang Senate hearing kung meron na silang panghuhusga kaagad, no, sa MILO. So, yun po yung pananaw natin bilang isang member ng civil society. Ano yung panawagan ninyo sa government at sa MILF hindi sa usapang pangkapayapaan? Alam naman ho natin na walang panalo sa gera. O makatwid, ang paniniwala natin na ang pinaka-sibilisado na solusyon, no, sa problema natin sa Mindanao o yung kaguluhan dito sa Mindanao ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pag-uusap. Kung ang dalawang partido, ang Moro Islamic Liberation Front at ang gobyerno ng Pilipinas ay hindi ipagpatuloy, no, itong usapang pangkapayapaan, ang ibig sabihin nun, babalik ulit tayo, no, sa gera. So, ang higit na apektado po sa panahon ng gera ay ang mga mamamayan. At ang malaki ang epekto nito sa ekonomiya, no? Hindi lang ng mga Bangsamoro, hindi lang ng mga taga Mindanao, hindi ng buong Pilipinas. Kung kaya ang ating panawagan ay yung maging project upang nang sa ganun ay pag-ibingin pa ng dalawang panig, no? Itong lalo-lalo na itong usapin ng Bangsamoro basically kapag naniniwala tayo na ito yung magiging daan upang sa ganun yung kasunduan sa pagitan ng MIL at saka gobyerno ay may sa katuparan kapag nagkaroon ng Bangsamoro basically na kung saan sumasalamin sa mga adhikain ng mga Bangsamoro. Sir, sa tingin nyo, ano po ba ang mangyaring epekto na nangyari sa Mama sa Pano sa peace process ngayon? Kung titingnan po natin peace process kasi talagang malaking epekto, no? Sapagkat karamihan sa perception, especially sa mga taong hindi talaga gusto or against dun sa BBL, talagang napakalaking epekto sapagkat sila yung magiging view ng point ng peace process natin, especially yung Bangsamoro Basic Law. Ano ang panawagan nyo sa government at MILF hinggil sa usapang pangkapayapaan? Okay. Kami po bilang youth o kabataan, kami ay nananawagan sa pagitan ng GPX at ng MILF na ipagpatuloy ang usaping pangkapayapaan sapagkat nakasalalay ang tunay na kapayapaan na hinangad ng buong Bangsamoro as a whole. At kinakailangan talagang mag-pursue, especially yung BBL, sapagkat kung sa tingin ko, yung aking personal view, pagka hindi po matutuloy ang usaping pangkapayapaan, maaaring mas magdudulot ito ng higit pa sa mga naunang nangyari na paguluhan dito sa Mindanao. Kami po, mga kabataang Bangsamoro Muslim and non-Muslim, ay nananawagan sa pagitan ng
GPH at ng MILF na pagpatuloy po ninyo ang usaping pangkapayapaan upang hindi na ito muling bumalik doon po sa ilang dekada ng udwan na nangyari sa buong Mindanao. Dahil lahat po ng tao sa Mindanao, yung mga ating sibilyan, yung mga bata, matatanda, sila po o tayo po yung magiging sentro at lugang apektado sa mga maaaring mangyari at hindi pa mangyayari. At hindi po yung mga tao na mula sa Luzon at Visayas. Kami rin po mga kabataan ay naniniwala na dapat ipagpatuloy ang Bangsamoro Basic Law o BBL sapagkat sa tingin po namin ang BBL ay ang siyang magandang solusyon o epektibong solusyon tungo sa hinahangad po nating pangmatagalang kapayapaan sa buong Mindanao. Sinig ng Kapayapaan! Boses at sa salubin ng ating mga kababayan sa nangyayaring misencounter sa Mama sa Puno. At oras po natin ngayon mga kaibigan ay ganap na pong 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Reaction ko lang sa Kuya Bobby, sa mga ating mga box pop, no? Lahat ng mga ating nakapanayam is parang hindi pa rin sila bumibitiw sa pag-asa na maipasa ang Bangsamoro Basic Law. Where in fact, para sa kanila, ito pa rin ang nakikita nilang solusyon para sa matagalang solusyon sa ating problema sa Bangsamoro. At sana nga ito kasamang sana ay nakarating ito sa atensyon ng ating mga leaders, no, lalong-lalo na sa Congress, Yes. sapagkat kung kanilang pakikinggan yung boses ng nasa grassroots, yung mga naapektuhan ng giyera, ay talagang hindi sila sanghayon na hindi ipagpatuloy itong usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng MILF dahil lamang sa isang insidente na talagang hindi naman ginusto ng lahat. Bagamat ganito yung nangyayari, wala namang may kagustuhan ng nangyari dahil namatayan nga yung mga kapatid natin sa PNP SAF. Meron namang mga kasulti sa panig ng MILF at lalong-lalo ng kawawa yung mga sibilyan na nadadamay. May mga namatay sa panig ng mga sibilyan at ito ang nakakalungkot kasamang Jay sapagkat sa ating pagmomonitor sinusubaybayan natin yung reaction ng ating mga kababayan maging ng Kongreso ng pati na rin yung Department of Justice at iba pang ahensya ng pamahalaan na maaari nating sabihin kulang sa atensyon yung ibinigay ng gobyerno doon sa mga nauliga, doon sa mga nasawing mga sibilyan. Hindi nating sinasabing hindi dapat nabigyan ng atensyon yung mga kapatid nating sa SAP at yung kanilang pamilya, pero ang tingin natin dito kasamang dapat ay kung ano yung ibinibigay na atensyon na benefits ng gobyerno doon sa SAF, yung doon sa Fallen 44 ay sana po ay kapareho na din yung mga benefits, yung atensyon na binibigay ng gobyerno doon sa mga pamilya na mga naulilang mga sibilyan. Opo. Correct ka dyan. At sa tingin ko, hindi rin makatarungan na masisira yung ilang taon, mahabang panahon na ginugol yung ating mga peace panel para makabuo, maka-come up tayo ng ganitong agreement, no? At masyadong malaki na ang naging puhunan ng bawat panig. Hindi makatarungan na masisira lamang yun dahil sa mga nangyari na hindi natin minamaliit yung nangyari kasamang Bobby. Pero
yung mga pangyayari na yun ay bunga lamang yun ng mga, kumbaga, isa pa rin yun sa mga resulta ng kawalan ng kapayapaan dito sa atin. So kung naway magkaroon tayo ng solusyon sa problema nito, naway maipasa ang ating ang sinusulong na Bangsamoro Basic Law para nang sa gayon ay makita natin kung paano maisakatuparan yung agreement at nang sa ganon ay magkaroon ng legal authority, kumbaga yung bawat panig na may implement yung kanilang napag-agrihan. At balita ko, kasamang Bobby, may mga civil society organization na nagsasagawa rin ng kanilang mga activities, no? Series of activities sa Manila. Tama po yan. May update ka ba tungkol dyan? Opo, isa po tayo doon sa nag-lead ng isang mobilization. Basically, ang panawagan po natin ay yun na nga, yung panawagan ng ating mga kababayan, majority of our people, lalo-lalo na yung mga sa conflict affected areas, na ituloy yung pag-uusap, ipasa yung DBS sa kabila na nung nangyari, sumama sa panginagiman, sapagkat wala naman pong kinalaman ang DBL doon po sa nangyaring misencounter sa namin sa Pano. Kaya ang panawagan na natin, ang lahat ay nananawagan, we were able to mobilize, I think, more than 100,000, more than 100, dito lang sa Cotabato City, talagang nakita na natin kung gaano kadami ng mga rallies. Dito, umabot yata dito ng, if I'm not mistaken, 40 to 50,000 plus, 40 to 50,000 rallies. Ganun din sa Pukit, umabot yata ng more than 60,000. Sa Takurong, sa Metro Manila, sa Quezon City, nandun po tayo sa harap mismo ng Kongreso at we were able to mobilize more than 3,000. At nagkaroon din tayo ng peace conference. Kaya lang po, unfortunately, hindi naman po lahat ng mga pinagsasabi natin ay nabalita sa television at saka radyo. So ito yung naging problema din natin pagdating sa mga ganitong mga peace advocacy, hindi siya masyadong na-highlight. At bukod din kasama natin, ang na-witness natin mismo, yung pagsalang na nakagirit ba yung chief negotiators ng MLF din sa Senado, nung nagkaroon ng public hearing ang Senado, hindi nga sa nangyaring insidente sa Panginoon. At nakita natin doon, Che, kung gaano ka-aggressive itong mga ibang mga leaders, mga Filipino leaders, sabihin na natin itong si Senator Alan Peter Cayetano at itong si Senator Bongbong Marcos, na parang apat na silang nakipag-gera at parang nire-reco nila yung kagustuhan na dating Pangulong Joseph Estrada na dito sa Mindanao dahil na sa nangyaring incident sa Mama sa Pano. Pero ay nakita natin kung paano nagkakaisa yung ating Bangsamoro leaders. Nagkaisa sa bagamat meron silang iba't ibang institusyon na kinagubilangan, katulad ng Nitbala, no? Siya yung nasa MILF po siya, at yung regional governor ng RNM na si Mudinatman, bagamat nasa gobyerno siya, pero nakita mo na yung kanyang suporta sa MLF, sapagkat ang MLF ay nagsusulong ng kapayapaan at naniniwala sila na na-resolve itong problema nito sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan. At kunupuri natin ang ating regional governor sa pagiging masigasig na ipakita sa taong bayan kung gaano siya komportado at kasincere doon sa pakikisimpatya na nangyari sa Mama sa Pano. At alam mo, sumang-ayon ako doon, agreed ako doon nung sinabi ni kapatid na Ruben Padilla na sa mga ganitong mga crisis, ang positive nito, nakita kasi yung lighter side of this conflict, sabi niya, ang advantage nito, sabi niya, ang positive side ng conflict na ito ay lumalabas yung mga tunay ng mga leaders. Pangalawa, sabi niya,
nagkakaroon dito ng munti. Sabi niya, katulad ng sinabi ko kanina, parang nire-echo ko lang yung sinabi niya na bagamat magkakaiba sila ng mga institusyon na kinabibilangan, pero sa ngalan ng kapayapaan, nagkakaisa ang MNLF, pati mga RMM, at pati na rin yung iba't ibang sektor na nagkakaisa sila ngayon sa ngalan ng kapayapaan. So ito yung tinitingnan natin na tama pala yung mga conflict expert, conflict management expert na hindi lahat ng conflict ay walang positive na may dudulot. At karagdagan yan, kasamang Bobby, malaking bagay yung naipakita din ng MILF, ang kanilang, kumbaga isang malaking hakbang ika nga na naipakita nila yung kanilang sinseridad doon sa pamamagitan ng pag-turnover ng mga armas na nakuha nila mula doon. Alam mo, Jay, malaking sakripisyo ito sa part ng MILF dahil malaking kawalan yun. At naintindihan natin to dahil ako mismo parati kung nakakahalubilo yung mga ordinaryong tao, mga ordinaryong mamamayan, maging ito ay sympathizers ng ito ng MILF o kung mga tao lamang at walang pakialam sa nangyari. Pero ngayon, nagiging pakialamero ang lahat dahil na sa nangyari. In fact, I think it was yesterday, nandun ako sa isang tindahan at nakita ko nung napabalita sa TV Patrol nung isinauli ng MILF yung mga armas na yun. At nakita ko yung reaction ng mga tao. Parang ang tao, parang hindi sila satisfied. Ngayon sabi niya na bakit daw sinauli. Sabi ko sa sarili ko, ito yung mga isang sakripisyo, isa sa mga sakripisyo na talagang pinakita ng MILF para lang natuloy yung usapang pangkapayapaan. Pero ang nakakalungkot lang kasama ng itong attitude ng ating mga leaders, lalo na sa uulitin ko ulit, yung sa Senado, dahil nakita naman po natin ang reaction ni Alan Peter Cayetano pati na si Senator Bongbong Marcos na parang ang gusto nilang ipalabas doon ay hindi pa sapat yun. Ang sinabi nila bakit ngayon lang daw sinuko, umabot ng ilang araw. Pangalawa, dapat daw ay suko yung naka-confiscate nun, naka-recover ng mga armas na yun. Kahit na, ang tingin ko dito, kahit na anong gawin ng MILF, itong mga tao na ito ay talagang decidido na patay nila yung usapang pangkapayapaan sa pamamagitan na ng hindi pagpasa ng VDL sapagkat ayon sa kanila gusto nilang i-link ang MILF sa mga terrorist organization. Ito yung nakakapagtaka din kasi noong may submit ito sa Kongreso, itong mga tao na to ay kaagad nag-decision at isa na sila dun sa mga quotas ng batas. So, nakita natin na sinasakyan lang nila itong mga issue na ito para sa kanilang sariling interest. Ito yung pamumulitika. Ito ang nasaklat dito kasama dahil nagiging collateral damage, nagiging sabi nga ni kasamang Bats Bago, nagiging salvadida ang VDL, ang peace process hanggang sa moro dahil sa mga political interest ng mga national leaders na nasa Metro Manila na hindi naman nila nararamdaman, hindi naman nila nadadanasan kung kaano kahirap magbakwit, makarangas ng gero sa tuwing may digmaan dito sa Mindanao. Okay. Naway mahimasmasan yung mga tao na yan, no? At we hope and pray na tayo po ay ang usapin ito ay i-end sa mabuting usapan at maisabatas ang Bangsamoro Basic Law ng kung ano yung ayon sa napagkasunduan sa Framework Agreement of the Bangsamoro and the Comprehensive Agreement of the Bangsamoro. Mga kaibigan, susunod na ang ating panayam kay Atty. Marian Arnado, ang coordinator at nag-organize po ng mga aktibidad na pinamagatang Defying Extremism Dialogue at Discourse on Action for Peace.
Ngunit bago po yan, narito muna ang ilang paalala. Mare, bakit inuubo na naman ang anak mo? Paano, Mare? Nagsusunog na naman ng basura ang kapitbahay namin. Ha? Hindi ba nila alam na may pinagbabawal ang pagsusunog ng basura? Ayon sa ating Municipal Ordinance No. 3, Series of 2009. Para maiwasan ang pagsusunog ng basura, kailangan paghiwalayin ang mga nabubulok at hindi nabubulok. Ibigay katabak sa mga pananim tulad ng dahon at mga pinagbalatan ng prutas. Ang pwede pang mapakinabangan ay maaari ibenta sa mga junk shop tulad ng mga sirang kagamitan, plastic, bote at lumang dyaryo. Ang mga nakakalasang basura tulad ng baterya, diaper at bote ng mga pestisidyo ay dapat ilibing sa likod ng inyong bakuran. Ang paalaanan ito ay hatid sa inyo ng Cotahuato Multimedia Network o COMONET. Napapansin sa iyong mga kapaligiran, kay ganda ng hangin. TV ng Kapayapaan. At nagbabalik po ang programang Bangsamoro ngayon, ang Tinig ng Kapayapaan. Ang oras po natin mga kaibigan ay 45 minuto, nakalipas po ang ikapito ng gabi. At kasalukuyan po na tumukontak ng ating kasamahan sa technical side, si Atty. Marian Arnado para po ating nakakapanayan sa gabi nito doon po, ukol po doon sa kanilang isinagawa na mga aktibidades. Ang pamagat po nito mga kaibigan ay Defying Extremism Dialogue at Discourse and Action for Peace. At ito ay napapanahon po kasama ng Jay. Dahil alam naman po natin kung gaano ka brutal yung mga ginawa ng ilang ating mga ilang mga grupo, no? Doon sa ibang bansa, lalong-lalo nga sa Middle East, no? Itong ISIS at saka ISIL, no? Nakita natin kung gaano ka-brutal yung panunugot ng ulo, panununog, no? At ginagamit ang reliyon. Bagamat may mga nakita tayong ganito mga gawain ng mga extremists, no? Mga radicals, hindi lang po ang Islam ang pwede natin nasasabing religious extremism. Kapag sa ibang dako ng mundo, may mga ibang religion na kung saan talagang mga radicals at ginagamit na yung religion para isulong yung kanilang political na interest. At sa ating nakausap na mga alim, mga ulama, ayon sa kanila, ang Islam ay hindi siya extreme na religion. Moderate na. Ang sabi nila, ang extreme lang na teaching ng Islam ay moderation. Sabi nga ni Commissioner Ustad Ismail, no? Ibrahim, the extreme teaching of Islam is moderation. So hindi tama na ang extremism o radicalism ay attribute lamang po sa Islam. At malaking bagay na maintindihan natin itong tinatawag na extremism habang hindi pa siya nagiging rampant, no? Dito especially sa Bangsamoro. At ang ilang sa mga nasamahan natin, mga kaibigan, ay ginawang dialogue ng nasabing grupo. Ito ay pinangulunanan ng isang American woman na si Jennifer Freeman. Siya yung tumatayong coordinator
ng isang institution na nakabase sa San Diego, California. Ito yung Joan D. Clark Institute for Peace and Justice. At kasama na dito, kapatid na Chairman, yung iba't ibang mga women's leaders. Merong nanggaling sa Burma, Pakistan. merong nanggaling sa Pakistan. Siguro nakasalamuha din ito ang mga Kaninang umaga nagkaroon kami ng pagkakataon na makapagsagawa ng round table discussion with them. Kasama ng mga peace advocates na to mula sa iba't ibang bansa, no? Meron galing Sri Lanka, Galing Sri Lanka. meron galing Bangladesh, Malaysia, meron galing ng ang grupo kasama dyan ay naghati sa dalawang grupo. Yung ibang grupo ay nasa Zamboanga at dito sa mainland. Ito yung grupo ng nabanggit natin ng mga iba't ibang nationals at pero sinasamahan natin ang unang nakausap ng grupo nito mga kakomunit ay yung mga ilaga. Alam naman po natin na isa sa mga radicals na extremist dito sa atin sa Mindanao noong taman